Good morning. For today's devotion, in the presence of God. Scripture reading, Psalm 95, verse 1 through 7. And our key verse, Isaiah 58, verse 11. And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Ikaw ay nabubuhay sa makasalanang mundo, pero bilang mananampalataya ni Kristo, hindi mo kailangang mabuhay sa makasalanang pag-uugali. Ang presensya ng Diyos ang siyang magbabago ng iyong kaisipan. Gayunpaman, kailangan mong pumili kung hahanapin mo ang gabay ng Diyos o gagawa ka ng sarili mong kaparaanan. Binigyan kanya ng Holy Spirit bilang kanyang representative. At habang ang Espiritu ay patuloy na kumikilos sa ating buhay, ang isa sa pinaka-role neto ay bigyan tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng enerhiya, dahil ang kanyang role ay ikino-communicate sa atin yung pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, at kanyang katotohanan. Kaya kapag ikaw ay nakipag-usap sa Diyos, ang banal na Espiritu Santo ang siyang magbibigay sa iyo ng encouragement upang maisip mo kung ano ang kaisipan ng Diyos. Tutulungan ka neto na mabuhay sa maka-Diyos na pamumuhay at ikaw ay magiging tao ayon sa panawagan ng Diyos para sa iyo. Maraming mga tao ang siyang isinasantabi nila ang kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay sapagkat iniisip nila na ang Diyos ay hindi interesado para sa kanila. Ang malungkot na katotohanan, ang kanilang isip at ang kanilang buhay ay punong-puno ng napakaraming activity to the point na hindi na nila mapayagan pumasok ang Diyos sa kanilang buhay. Sila ay laging naliligalig sa maraming mga bagay, maraming mga alalahanin, at hindi na nauunawaan na ang Diyos ay nananatiling nakatayo at tinatawag sila. Sa kaduluhan ng ating mga buhay, lagi nating titingnan na ang Diyos ay laging nandyan upang makipag-usap sa atin. Sa panahon pa lamang ng lumang tipan hanggang sa bagong tipan at hanggang sa panahon natin, ang Diyos ay gustong kausapin tayo. Kaya ang tanong ko sa iyo, nakukuha ba ng Diyos ang iyong atensyon o ikaw ay masyadong nalilihis sa Kanyang presensya? Pwede mong maranasan ang Kanyang presensya sa kahit anong lugar o sa kahit saan. Kaya kung ikaw ay magko-commit ng iyong sarili na magkakaroon ka ng personal time na ide-devote mo ang sarili mo upang kausapin ng Diyos at siya'y pakinggan, makikita mo na doon ka katatagpuin ng Panginoon. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat. Ang banal na Espiritu Santo ang patuloy nagko-communicate sa akin ng iyong pag-ibig, pagpapatawad at katotohanan. Tulungan mo ako na mabuhay sa iyong presensya sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.